Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So, unahin nating pag-usapan itong naging post ni LM sa kanyang page. Ito po ay noontime showdown online views as of 1:18 p.m. 11/2/2024. Itbulaga TVJ YouTube channel is still the king of online views and the most watched YouTube channel during this high time with peak 86,366 live views. Partida 2 million subscribers pa lang yan. Meanwhile, TV5 only 2 million subscriber keeps a large lead of 32,480 live views on their YouTube channel, founding Jimmy Harder with 8,753,000 live views, only 36.9 million subscribers. Asa na kayo? Crispin Basilio. So, ang laki ng subscribers ng GMA Network. Pero anyari, nalamangan pa sila ng maliit lang yung subscribers pero marami po ang viewers. So, eto po yung views ng Itbulaga. Ayan po yung summary, 86,366. Samantalang dito po sa It Showtime ay 68,000 lamang yung pinakang peak po nila kanina, November 2, 2024 po yan. Samantalang ibabahagi ko naman sa inyo itong picture po ni Bossing Vic Sotto kasama itong si Amber na siyang pinag-uusapan ngayon sa mundo po ng social media. Kasi itong si Amber kinukulit po nila Miles, nila Raisa May. So ngayon parang nagsusumbong ata si Amber dito po kay Bossing Vic Sotto. So ang cute lang po nila, para silang mag-ama dito, and marami po ang nakapansin yan mga Kadabarkads kanina kasi talagang inaasar siya ng mga Kadabarkads natin na babae dyan sa Itbulaga habang sila po ay naka-live during Sugod Bahay mga kapatid ito. Kaya naman mapapansin po ninyo si Amber dito nakanguso, nakasimangot po siya, no? Ang cute nga ni Amber dito and si Bossing Vic Sotto talagang damang-dama ni Amber yung pagiging parang papa figure or daddy figure netong si Bossing Vic Sotto. And maging ako, hindi ko nakaligtaang mapansin ito, yung cuteness nilang dalawa habang sila po ay pinagmamasdan. Samantalang isang Dabarkads po pala ang papasok dito sa Batang Quiapo. Ayon nga po sa post ng isang netizen mula kay G. Caleb, bagong karakter daw na abangan natin sa Batang Quiapo, itong si Anjo Eliana. And marami nga po ang nagulat dito, and sabi nila sana daw si Jimmy Santos na yung kasunod na ipasok dito sa Batang Quiapo. Itong Batang Quiapo daw, marami daw nitong natutulungan ng mga artista. Yung mga artista po na walang trabaho, nabibigyan po nila ng trabaho sa pamamagitan ng pag-guest sa kanilang programa. So lahat po sila ay nabibigyan ng tsansa, no, nitong Batang Quiapo, yung mga walang trabahong artista. Kaya malaking tulong po itong Batang Quiapo sa mga artista dyan. Samantalang itong aking nabalitaan mula kay Trending Central na meron daw nagkakalat na babalik daw sa TV5 ang It Showtime. So hanggat wala daw official na statement ang ABS-CBN, fake news yan. So sino naman kaya ang nagkakalat na ang It Showtime daw ay babalik sa TV5? Kasi pag nangyari yon, paniguradong pang-alas 5 po sila niyan. Hindi po aalisin ang Itbulaga sa 12 noon dahil doon po talaga sila. Kasi once nga naman po na hindi na po na-renew ng GMA Network ang kontrata po ng It Showtime, wala silang ibang choice kundi sa TV5 po talaga at i-grab yung time slot na dating offer ni Mr. Manny B. Pangilinan sa kanila. Kung sino man po ang nagkakalat nito, wala pa man po itong kumpirmasyon. So, ibig sabihin ay fake news po ito na malinaw. Samantalang pag-usapan naman natin itong tungkol po sa nangyari kay Alan Kay na pinag-uusapan ngayon sa mundo po ng social media. So, nitong nakaraan kasi, November 1, parang niloko po si Alan Kay nitong sila Miles and itong si Maine Mendoza. Kasi nga po, reports
si Alan Kay magbigay ng papremyo sa therapy. Sabi po nila Miles, mabuti pa daw si Bossing Vic, kaya daw kay Bossing Vic Soto sila kasi malaki daw magbigay ng papremyo. Ngayon, ang ginawa po ni Alan Kay, sumagot siya, hindi naman kasi sa aking pera yan, kaya maliit daw yung binibigay niyang papremyo. And then, pasimple pong nag-walkout itong si Alan Kay, pero pa-joke lamang po yun. Pero kung inyong mapapansin, laglag yung kanyang braso dyan na siyang kinaaliwan po ng marami. Sabi nga po nila, pasimpleng nag-walkout si Alan Kay, pero pa-joke lamang yun mga Kadaver Cards. Ito talaga mga Kadaver Cards natin, yung biro nila nasa timing, kaya matatawa talaga kayo sa kanilang mga batuhan ng joke. So sila lamang po yung nakakagawa niyan, mga lihitimong Dabber Cards na comedian. And nung November 1 po pala mga Kadaver Cards, ang bigat ng nangyari po sa Bawal Judgmental ka ba? Dahil ang guest po nila doon ay yung mga ina na nawalan po ng anak. Napakasakit daw po pala na mawalan ng anak kesa sa magulang. Dahil dapat nga naman ang mauuna na maghatid, 'di ba, sa antungan ay ang anak sa magulang, pero baliktad po kasi yung nangyari dito sa mga guests sa Itbulaga noong November 1. Yung ina po ang naghatid doon sa kanilang mga anak. So iba-iba po yung case kung bakit nawala po yung kanilang mga anak, no? Pero lesson learned, ang dami pong nating natutunan dito po sa Bawal Judgmental ka ba? Every episode, every day meron tayong natututunan sa kanila, kaya dapat i-apply po natin ito. Katulad na lamang nung November 1. So dapat ingatan po natin ang ating mga anak, 'di ba? Maging maingat po tayo and sulitin natin yung mga bawat araw, bawat moment na meron tayo kasama po sila, kasi hindi talaga natin masasabi ang buhay ng isang tao eh. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos, 'di ba? Kaya ang sabi ko, kaya nga lagi kong paalala, sulitin natin yung bawat araw na nabubuhay tayo dito sa lupa. Gumawa tayo ng mabuti, ipakita natin sa mga importanteng tao at mahal natin sa buhay yung pagmamahal at importansya po nila sa atin. Para sa oras na mawala man sila na hindi natin inaasahan, at least hindi po tayo nagkulang sa pagmamahal at sa pag-aaruga po na pinapakita natin sa kanila. 'Di ba? Ang ganda po talaga ng Bawal Judgmental ka ba, kasi talaga namang siya eh, nakakapag-open siya ng mind, nakapagbigay siya ng lesson sa bawat televiewers and online viewers na nakatutok dito everyday. Kaya naman, pasalamat tayo sa Itbulaga dahil ino-open nila yung isipan natin sa ganitong sitwasyon.